Hi everyone! I just want to share to you my experience with my K1 Fiancé Medical here in Taiwan. Yung medical ko pala ay nung December 5, 2024. So, ang medical pala dito sa Taiwan ay sa hospital na napili ko ha. Kasi pinili ko ay yung sa Taichung. Sa Fingyuan Hospital. Ano lang siya, every Thursday lang. Every Thursday guys. So, di ba December 5 yung medical ko. Nakuha ko yung result nung December 19. So, binalikan ko siya. Bumalik ako sa Taichung. Yung sa unang punta ko, nung the day ng medical ko, nagtaxi ako. Nagtaxi lang. Syempre, baka kasi mali. Alam mo na, wala. Ako, sama ko sa best friend pag si Tanga. Ito yung guys, ito yung result. Yan. Bawal buksan. Kasi sa interview na natin ito, dadalhin. So, ganito yung nangyari nung pagdating ko sa, sa Taichung. Yung sa hospital. Pagdating sa counter, hiningi nila yung ARC ko. And then, nagtanong sila kung ano yung sadya ko. Kasi, marami kasing mga doon mga patient din. Na gusto yung mga check-ups. So, dapat sabihin mo na for AIT medical. Then after that, pagkatapos sila makuha yung information mo, mag-proceed ka sa next na counter, magbayad ka ng payment. 7.5 po ang bayad ng medical ko. 7.5. Then after that, I proceed to building A. So, another thing, kinuha nila yung DS-160 ko, then nag-fill up ako ng form about my information, about yung sa ng passport ko, expiration, and then yung sa issuance. And then, the address ng, dito sa, kung saan ako nag-stay dito sa Taiwan. And then, address ng fiancé ko, tapos pangalan ng fiancé ko. Tapos, yun lang. Pagkatapos nun, pinabasa nila ako yung sa eye test. Then after noon, proceed na ako dun sa doktor. So, pinasyon niya ako about some information lang din. Kunti lang, saglit lang naman. Tapos, yung sa tinanong niya about vaccination. Kung itutuloy ko pa ba yung another, kasi apat na ako apat na siya. Yung sa vaccine, sa COVID-19 vaccine. Kasi always required man yun dito sa Taiwan, yung sa vaccination. So, I said no. Kasi kung mag-guess ka, kailangan mo pang yung mga madaming doon steps. Ayoko. As long as may record ka ng vaccination. So, it's okay na yun. Okay na. And then after that, nag-proceed na ako doon sa, binigyan nila ako ng number. Proceed ako doon sa another counter. Kinuha nila ako ng dugo for about 5 tube. And then after that, x-ray. Yun lang. Eye test, sa dugo, tapos x-ray. Siya nga pala guys, ito yung mga requirements ng sa medical ko. Valid passport, 2 copies with photo page. And then number 2 is DS-160 confirmation, include declaration. And then, yung pangatlo ay document or written records about any vaccinations, include COVID-19 vaccinations. So, yung pang-apat ay, kapag may major record ka sa medical record, medical problems. So, kailangan mong dalhin yun. And then, pang-lima ay 6 copies of recent 6 months passport size photo with name written in the back. So, yun lang. Sulatan nyo yung sulat ko, apelido muna, tapos pangalan, and then middle initial, yun na ginawa ko. Okay naman. Tapos, yung pang-anim, in order to comply with new AIT regulations, please provide the Taiwan and US mailing address and email account. So, yung pang-pito ay, no fasting daw. Hindi na pinakain. Pero okay na yun, kasi wala naman, hindi nila kinuha yung mga ibang, yun lang, tatlo lang talaga yung test na ginawa sa akin. Yung sa mata, tapos sa dugo, sa x-ray, ganun lang. Then, pagkatapos noon, sinabihan ako na may papel na binigay sa akin. Sinabihan ako na, ganito yung result lalabas mga ilang araw, 7 days ata yun. 7 days. 19 ako bumalik. Hindi kasi siya pwedeng i-deliver na lang. Kailangan kasi personal mo siyang balikan. So, nung 19, bumalik ako, nag-train na lang. Kasi, so expensive na bad. So expensive pag taxi. So, yun lang guys. Ito na siya, ito na yung result ko. Ako na. Dala ko ngayon. Siya nga pala dito ako sa hotel ngayon, sa Taipei. Tomorrow is my interview. So, ngayon, ito na. I manifest. And please pray for me guys. Everyone, please pray for me. Sana makakabasa ako. And I know with ourselves na kaya natin yan. Diba? So, for part 2, sabihin ko sa inyo anong nangyari doon sa Comment down below for my experience about my interview of my K1 visa. That's all. Bye-bye!